So good day everyone, my name is Desin April D. Fortaleza from the Group 1 of BSIT 3A. And today I am excited to present to you our finals project, which is our Jose Rizal website. So this website is a digital tribute to our Philippines national hero, Dr. Jose Rizal. So in this site, you'll explore Rizal's life story from his childhood in Calamba to his travels and exile. Dive into his groundbreaking essays and political ideas, and discover his enduring legacy through timelines, literary works, and expert video interviews. Whether you're a history buff or simply curious, we have our interactive quizzes and galleries to make learning about Rizal more engaging and informative. Let's take a brief tour of its key sections, which is the home, biography, political thought, legacy, works, timeline, gallery, and references, all about Rizal, and see how each one brings Rizal's vision to life. So the key sections of our website will be demonstrated by my other members. So thank you and enjoy watching! So hello everyone, my name is Misael Ponfrada from BSIT 3E. We're here to explain ano-ano nga ba yung makikitang navigator sa website namin at kung ano-ano yung mga information na makikita dito sa website namin. At umpisa natin to sa homepage, makikita natin kung ano-ano yung mga navigator na makikita sa website, which is yung homepage, about, works, timeline, gallery, and references. Sa about, makikita natin dito yung biography ni Rizal, yung political thought, and yung legacy niya. How about dito sa works, makikita natin dito sa works, makikita natin yung literary works niya and yung mga quotes na sinabi niya. Ito naman sa works, makikita natin dito yung literary works niya and yung mga quotes niya. Dito sa gallery, makikita natin dito yung illustrations and photos and yung interviews. Sa references, dito nakikita yung mga information kung saan nakuha yung mga information na nilagay dito sa website namin. Why Rizal still relevant today? Rizal novels powerful depicted colonial injustices, igniting Filipino nationalism and inspiring ongoing reform. His advocacy for education remains crucial for progress, and his courageous sacrifice continues to symbolize Filipino identity and the pursuit of a better nation. Mula sa paglalanta ng mga kalupitan ng kolonyalismo sa Noli at Fili hanggang sa pag-udyok ng nasyonalismo at pagsusulong ng edukasyon para sa pag-unlad, nananatili si Rizal na inspirasyon. Ang kanyang katapangan ay simbolo ng paglaban para sa katarungan, at ang kanyang pamana ay nagpapatuloy na bumuo sa identidad ng bawat Pilipino. So, good day everyone. My name is Michael Davenport Pitok, and I will be the one who will discuss the Travels and Exile section of our Jose Rizal and Lives and Works website. So, sa section na ito, which is yung Travels and Exile, is dito niyo makikita yung map na pinag-travelan niya ni Jose Rizal. And interactive din pala tong map na to, which is kapag dinrag niya, makikita niya yung mga bansa na binisita niya. So, meron din tayo ditong travel timeline, and lahat po yan is interactive din, which is kapag nag-click kayo na isa, mag-highlight yung travel nyo, and makikita nyo din dito yung travel route details na kanyang journey. So, ang makikita nyo dito is yung departure, yung arrival, yung transport na ginamit niya papunta doon, and yung duration na kanyang travel. Makikita niyo rin dito kapag nag-click kayo mismo sa map, yung bansa na pinuntahan niya or pinanggalingan, is makikita niyo yung mga key activities na ginawa niya. And ayun nga rin, yung travel route details, which is in arrival and departure. So sa baba nun, sa baba nitong map, interactive, is yung quiz naman. Dito sa quiz na to, entitled siya na How Well Do You Know Jose Rizal? So, from the title itself, is quiz siya about kung gaano mo kilala si Jose Rizal.
So, meron ditong button na Start Quiz. And kapag pinindot mo yung Start Quiz, is lalabas yung quiz na mismo. And meron tayong time left, which is 20 seconds siya. Yung total questions is 20. And sasagutan mo siya isa-isa. So, kunwari, nagsagot tayo na isa dito. And kapag tumama ka, green. And kapag nag-next question na po, mag-next na yung question. So, kapag nag-click ka naman po and hindi tama yung sagot mo, red yung lalabas. And lalabas din yung green, which is kung ano yung tamang sagot. And may explanation din daw sa baba. So, ayun lang for the quiz part. And lastly is the footer part naman. Sa footer part, dito nakalagay yung short description ni Rizal. Dito rin yung resources na ginamit namin para kumuha ng mga information. And sa pinakababang part naman is nandito yung All Rights Reserved and created by BSIT-3A and yung school which is yung Cavite State University, Imus Campus. So, ayun lang para sa part na to. Maraming salamat po. Thank you. Good day, Sir Edric. My name is Roel Obaloyot, and I'm going to walk you through the biography, the early life and family tree part of our Jose Rizal website. So, let's get started. So, punta lang tayo sa navigation. Then, click natin yung biography. After natin maklik is makita natin yung page ng biography and yung mga details na nandito. So, unahin natin yung unang nasa taas, yung picture ni Jose Rizal na nakasulat yung text na biography. Then, explore the life and journey of Jose Rizal from his early to his significant contribution of the Philippines history and culture. So, dito is may makita tayong text na early life. Then, dito is may ano na siya, information about sa kung saan siya pinanganak, kailan siya pinanganak, then yung father niya, then yung mother niya, and yung mga kapatid niya. Also, dito is may in-explain lang yung mga description about sa kanya, ano yung mga nangyari. Then, dito is yung family tree niya. Yung parents is si Francisco Rizal Mercado. Then, yung mother is Teodora Alonsa Yolanda. Then, yung mga siblings niya, si Saturtina Rizal, yung eldest sister, and Pasio Rizal, yung eldest brother. Narcira Rizal, yung sister niya, and Olivia Rizal, Lucia Rizal, Maria Rizal, Jose Rizal, siyempre siya, yung 17th child, then Concepcion Rizal, yung sister niya, then Sofia Rizal, sister again, then Trina Rizal, sister, then Solina Rizal is nandito. So, dito is may makita ulit tayo pag natapos na natin makita yung mga family tree niya. Yung family tree ni Rizal, yung mga kapatid niya at saka yung mga magulang niya. So, sa educational is makita natin dito yung early education niya sa Kalambabinan. Yung first learning from his mother, Teodoro Alonda, then studies under the maestro. So, dito is makita natin ko sa Ateneo Manila de Manila, yung sa nag-study siya. Then, sa University of Santo Tomas sa Manila ulit. Then, University del Central de Manila in 1982 to 1985. Then, University of the Paris of Hillenburg in 1985 and 1984. So, yung mga professional skills and languages niya is yung na language master niya is Tagalog, Spanish, English, France, Germany, Italy, Portuguese, Latin, Greek, and marami pang iba. So, yung lengguwahe na master is total na 22. Then, yung professional skills niya is Olympics, yung eye surgeon, physician, doctor, writer, novel, poet, essayist, and journalist. And artist siya, painter din siya, sculptor, and cartoonist, architect, and educator, teacher siya. Then, many more po. Makita naman natin dito, pag kinilik natin yung mga, yung, yung, yung 19 more, or pag naklinik natin is makita natin lahat ng professional skills niya and language na master niya. Yun lang naman yung page ng about sa biography niya is yung early life, family tree, and educational background, and yung mga professional skills and language. Yun lang, and thank you.
Hi, my name is Sarah Gon Abilita, and I'm going to walk you through a page which is about political thoughts and reform advocacy of Rizal. So this page outlines Rizal's political thought and reform advocacy, highlighting his evolution from supporting peaceful reform to inspiring revolutionary change. It also covers key themes such as the importance of education and liberating Filipinos from ignorance and oppression, advocating for social justice and equality, and promoting peaceful reform over violent revolution. It also emphasizes Rizal's role in fostering Filipino national identity and his critical stance on religious abuses, all while maintaining personal faith. Additionally, this page mentions organizations like La Solidaridad, La Liga Filipina, and the propaganda movement, which Rizal influenced or was a comprehensive part, advocating for reforms during Spanish colonial period. So this page offers a comprehensive look at how Rizal's ideas continue to influence political discourse in the Philippines today. So, good day. I'm Dindo S. Dominguez Jr. For the next part it's all about legacy and modern influence. So for this webpage, it will showcase the legacy of Jose Rizal, kung ano yung legacy ang naiwan niya sa Pilipinas. Dito pinakita yung mga laws, holidays, statute, tsaka mga schools, yung mga base sa kanya. Like for example, yung Rizal Monument, yun, based sa kanya. Dito rin pinapakita yung yung influence niya sa education, sa activism, sa literatures. Yun, yung rin, portrayal in media. Sa mga movies based sa kanya. So, basically nga, pinapakita kong yung mga naiwang legacy ni Rizal. Yun lang. Hello sir, I'm Nathaniel Relox and I'm going to present and discuss to you literary works of Rizal. So first, as you can see, makikita nyo agad the impact of these writings on the Philippine Revolution and on the society. So makikita mo yung description na yun. Tapos sa baba, makikita nyo yung literary works ni Dr. Jose Rizal. Sample nito is yung novels, plays, poetry, and musical composition. So for example, gusto natin makita yung mga novels or ni Rizal, just click lang natin yung novels. Makikita nyo yung mga novels ni Rizal tulad ng No Limitang Here at Filibusterismo. So kung gusto nyo makita yung description nung novels ni Rizal, just click it. For example, is yung No Limitang Here. Pag click nyo siya, makikita nyo yung full description ng No Limitang Here. And ayan lang siya. Mag-open pa tayo ng isa. Example is yung poetry ni Rizal, yung mga poetry na yung mga pag-express niya sa love, sa country, sa family, and freedom. So, yan. So, ito, isa sa sikat, yung sa aking mga kabata. Ayan, may kita yung full description ng ng poetry niya na to. So, ayun lang naman po yung sa literary works of Rizal. Good day, sir. I'm John Mercy de la Cruz and ipe-present ko po ngayon sa inyo yung notable quotes na ginawa ni Jose Rizal. Habang binabasa ko yung mga sinulat na sinabi ni Jose Rizal, mas na-appreciate ko kung gaano siya kalalim mag-isip at kung gaano niya talaga kamahal yung Pilipinas. Then, sabi niya dun sa No Limitang Here, even if my country does seem to have forgotten me, I have always thought about it. Grabe, no? Kahit matagal siyang wala na sa bayan, hindi siya tumigil kakaisip dito sa Pilipinas. Doon mo talaga makikita yung tunay niyang pagmamahal sa bansa. Then may sinabi naman siya tungkol sa edukasyon. What is a university? An institution where one does not learn,
Parang pinapaalala naman niya dito yung tunay na paaralan na hindi lamang sa pangalan. Dapat ito yung lugar kung saan talaga natututo ang mga tao. Ayaw niya ng sistema na parang pinipigilan ng pagkatuto. Then, syempre, sikat din yung linya na the youth is the hope of our nation. Galing yan sa tula niyang ala Juventud Filipina. Naniniwala siya doon na ang kabataan ang may kakayahang magdala ng pagbabago. Basta't may tamang values, education at malasakit. Doon naman sa El Filibusterismo, sinabi niya naman, our liberty will not be secured at the sword's point. We must secure it by making ourselves worthy of it. Ibig sabihin, hindi sapat ang laban gamit ang dahas. Kailangan din natin pag-usayan ng ating sarili sa pag-iisip, sa asal at sa kaalaman para maging karapat-dapat talaga na tunay sa kalayaan. Isa din sa personal niyang sinabi, I have to believe much in God because I have lost my faith in man. Dito mo makikita na kahit nawalan siya ng tiwala sa tao, pumapit pa rin siya sa pananampalataya. Isa tong patunay na lalim na kanyang damdamin at paniniwala. Makikita talaga sa mga sinabi ni Rizal na hindi lang siya matalino. May puso rin siya para sa bayan, sa kabataan, sa kinabukasan nating lahat. I'm Renz Bambana, and I will be discussing our website. So, ang napunta po sa akin is the timeline part. So, syempre, ang laman po ng ating timeline is the description and then the chronological timeline. So, syempre, mauna po muna yung pinagmulan or yung birthday ni Rizal. Syempre, kasama rin po dito yung hometown niya. And also, included rin po dito si date and day ng kanyang birthday or birth date. And then, as we go on this chronological timeline, makikita po natin syempre yung mga works and his journey sa kanyang education. So, nandito po yung mga universities, schools na pinasokan niya, and also kung ano-ano pong mga important pinpoints sa buhay ni Rizal. So, makikita rin po natin dito yung kanyang novel, kung anong date po niya ginawa. Si Nolly or si LPD, nandito rin po siya. And then, of course, yung last part would be his execution in Bagong Bayan. So, ayan, kapag po natin kinlik yung mga timelines na yan, there are description more sa bottom part nito, and syempre may pictures rin for us to deepen and to navigate more dun sa information na yun. Yun lang po. So, good day. My name is Andre B. Moral and today ipipresent ko po ngayon ang tungkol sa illustration and photos. So, sa illustration and photos, simulan po natin ang pag-explain pagdating sa design choices po namin. So, pinili po namin na yung bawat images na mag-a-appear na parang nakasabit siya sa sinasabiting wall ng museum. So, makikita po natin yung frames dito sa bawat images, and pag kinlik po natin yung bawat images, makikita po natin yung images na malinaw at mag-zoom. So, yun lang po tungkol sa illustration photos. I am Percy S. Bunag at ngayon ipapakita ko sa inyo ang expert interviews and opinion page ng site namin na pinamagatang Jose Rizal Life and Works. Sa pinakataas ng page na ito, makikita nyo isang cover section na may picture ni Rizal, and meron din itong page title kung saan makikita ang expert interviews and opinion. May short description about the page, then breadcrumbs para alam nyo kung nasaan kayo. Sa baba nito may 6 na videos about sa mga usapan, mga documentaries about Rizal. Pwede po natin itong play kung gusto nyo panoorin. Rizal without overcoat. Then, sumunod nito yung mga tagong detalye ni Nolly Mentangere. Mga tagong detalye sa Nolly Mentangere, and the family history of Dr. Jose Rizal, and ang huling pag-ibig ni Rizal, finding in a time of barriers. Then, the last is yung Jose Rizal sa landas ng paglayan. Sa baba nito, yung mga ibang memorable quotation kay
about kay Jose Rizal ng iba-ibang expert bukod dito sa mga videos na nakalagay rito. Then, sa baba naman ng page na to, makikita natin yung footer kung saan makikita yung iba't ibang resources katulad ng National History Commission and Rizal Museum, digital archives, and iba't ibang educational materials. At yun lang po ang nialaman ng ating expert interviews and opinions. Salamat po. Hello, good evening. Ako si Van Cabrera from BSIT 3A. Ngayon, ide-demo ko ang references tab ng aming website. So, sa primary sources, dito po nakalagay ang credits sa works ni Rizal. Sa scholarly works naman, ay na-credit natin ang mga biography mula sa Filipino historians. Sa digital resources, nilagay natin dito ang mga website na nakuha natin or information na nakuha natin mula sa internet. Sa academic journals, andito po yung mga information na nakuha natin sa universities, documents. Sa museums naman, syempre na-credit natin yung historical sites na mahalaga sa buhay ni Rizal. Yun lamang po.